saan nanggaling ang kanyang karunungan. Well, tayo po, meron tayong eskwelahan, Baguio. Bagaman ito kalimitan ng sabi ay hindi naman lahat ng itinuturo ay nagagamit natin, pero meron tayong tinatawag ngayong formal schooling. Sabi na natin, well, sabi ko nga, bagaman hindi naman lahat na nagagamit ay yun ay pundasyon. Katulad halimbawa na itatanong ka sa iyo kung anong square root. So, pero may formal schooling tayo mula elementary ngayon. At mayroon din ano yung sister, ano yun ang maigi, saksak yun ang maigi, Salamat. So, bahagi mayroon tayong formal schooling mula elementary, high school, college, at mayroon pang master. Masteral ngayon, doctoral. So, mayroon din tayo ngayon tinatawag na gawa ng internet. Meron na tawag na YouTube University. Yung iba doon na nag-aaral sa YouTube. Mayroon pang Patreon. May iba-iba pa rin mga website. Mayroon din ang tinatawag natin ngayon online. Ibig sabihin, yung remote, may nagtuturo sa iyo, kailangan hindi sa harap mo, hindi malayo. Nung panahon na Jesus, wala akong formal schooling. Meron ang tinatawag na informal schooling. Yung pupunta ka sa rabay. Yung bahagi ko yun. Well, sa mga ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, sa bagong tipan, sa mga sulat ng mga apostol, wala akong nakalagay na si Jesus ay nagpunta sa isang rabay. Maaaring siguro, kasi bahagi yun ang pagkilos ng isang Hudyo. Pero kahit na sa ebanghelyo natin ngayon ay hindi binanggit. Pero hindi naman ang ulugan na dahil hindi binanggit, wala. Yun lang yung maaari. Kaya medyo may laman. Hindi lang sapagkat nagtatanong itong mga eskriba at mga Pariseo. Ngunit alin ay may laman. Ibig sabihin kasi ay pwede rin naman galing sa Diyos, pwede din ang galing sa demonyo. So bahagi yun. Pagkakataon na makita ko natin, kung minsan may mga tao na may alam. Sabi nga ko ay yung sa pag-aaral din sa mga sa pagiging exorcist nababahagi kami, paano malaman na yun ay tawag nito ay sinasabihan. Naintindihan ako ang ginamit ko salita ay Latin, hindi naman nag-aaral ng Latin yan So, pwede ibig sabihin, pwede rin manggaling sa demonyo. Pwede rin naman manggaling sa Diyos. Kaya lang, sabi na natin dito, sa simula pa lamang ng Ebanghelyo, meron na kagad pagdududa kay Jesus. Saan ang galing ang karunungan
anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya. Medyo mabigat din yun. Anong karunungan? Para bagang naiiba sa karunungan na itinalaga ng lumang tipan. At yun yung pagdududa nila kay Jesus. Pero kung nalusin, sabi nga natin dito, hindi lang sapagkat kasi kumisan ako kasi kapag meron tayong biases, malaki yung impact niyan eh. Kapag sabi ko nga kalimitan, kapag ayaw mo sa ibang tao, hindi ka makatututo doon. Kaya nga kumisan kapag binibigay, kumisan nangihinaan, ayaw maniwala sa akin, bigay mo sa iba. Baka doon sa iba matuto. Kaya lang ayaw na kumisan sumunod sa iyo sapagkat ayaw sa iyo. Pero hindi na malugan na hindi tama yung sinasabi mo. Ngunit dahil alin, hindi kanya gusto. Kaya hindi siya nakikinig sa iyo. May impact din mo yun eh. Bahagi din mo yun. Naranasan ko rin mo yun. Na hindi ka matuto. Kasi bakit ayaw mo yun sa nagtuturo sa iyo. Isa pa rito, naging daan ng bias ay alin? Magkababayan. Sabi nga natin, familiarity brings contempt. Yun ang isa sa mga nagiging salarin. Kababayan ko yan. Nakita ko yan, hubot-hubot ng bata. Pagkatapos ngayon ay mga ngaral, mga ganong klase na tema. Kaya nga sabi nga rito, binanggit dito, ay ang sabi ni Jesus ay ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan. Well, hindi naman lahat. Pero may impact. Kaya kung minsan mas nakikinig tayo sa mga talibang bayan, pareho rin naman ang sinasabi. Kaysa doon sa kababayan natin, mas gusto natin na bumastos tayo ng mas malaki kasi magagaling pa sa ibang bayan. Pero yung kababayan natin, kung minsan, hindi natin makuha. Bakit? Kababayan ko yan. May mga, kung tawagin namin ay prejudices and biases tayo. Kaya, hindi makapasok. At ito rin yung ipinamanik na Jesus. Pero hindi na hulugan na hindi na pwede. Pero isa ito sa mga katotohanan kung bakit ayaw nilang tanggapin si Jesus. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kaya ano yung hamon na pinamamanik ko sa atin? Kinakailangan maging aware tayo. Kasi ang bawat isa, may kanya-kanya tayong, kung tawagin natin ay pagkinig. Mayroon tayong kanya-kanyang prejudices and biases. Mas gusto ko ito. Hindi na hulugan na mali ito, itong kabila. Kaya mas gusto mo ito. Maraming dahilan. Maaaring mas mabor sa akin. O maaaring mas malapit sa puso mo ang tao ito, katulad nito. O gawa na alin, yung tinatawag natin din kumisa na alin, colonial mentality. Mas gusto natin yung taga-ibang lugar. Mas gusto natin yung mga mapuputi. Mas gusto natin yung mga mayayaman. Bahagi din o. Kung siya makita natin, magsalita ng bawa, yung dalawa, mahirap at saka mayaman. Sino yung mas nakikinggan natin? Siyempre, yung mayayaman. Yun ay tinatawag natin biases and prejudices. Ang kinakailangan, maging aware tayo doon. Bakit? Kasi, baka hindi natin makita yung buod ng
tinabunan na kaagad ng mga prejudices and biases. Hindi na natin nakita yung karunungan na nais nilang ibigay. Kasi ang pinahayaan natin ay alin? Ito, yung puso natin, yung damdamin natin. Kaya kuminsan, sabi nga ng iba, bakit kuminsan hindi gumagana ito? Kasi nga, na-overcome ito. Pero minsan sinasabi ko rin doon sa mga nagpapabless ng mga kukuha ng board exam, na sabi nga natin, ay kasi ang isang kalimitang kinukolo dyan ay si Saint Augustine of Hippo. Anong sabi? My heart is restless until it rests on you, my God. Kapag restless ang puso natin, wala tayong pagtutulungan. Kaya kinakailangan magkaroon muna ng rest ito at ano yung pinaka-rest ay sa Diyos. At doon natin higit na makikita. Kaya nga, napakahalaga yung alin, yung kababaan ng loob. Napakahalaga yung alin, yung tinatawag natin na pagtingin sa tunay na sitwasyon na kinabibilangan natin. At ito lang ipakundi yung alin, yung ating puso ay mapanatag sa Diyos. Bahagi yung ito. Kaya hindi nila makita ang kahalagahan ng Jesus. Sapagkat hinayaan nila na ang kanilang puso ay magulo. Kaya hindi nila makita yung katotohanan. Gusto niyo makita talaga yung katotohanan? Make peace with your heart. Magkaroon kayo ng kapanangatagan sa inyong mga puso. Magkaroon kayo ng kababaan ng loob. Panatilihin ninyo ang inyong puso na malapit sa Diyos. At sigurado, ipapakita sa atin ang tunay na kaluluwa.